man ng paliwanag ang Energy Regulatory Commission sa Meralco dahil sa inilabas nitong bill ngayong buwan. Kasama kasi sa bill ang mahigit 4 na pisong taas singil sa kuryente na naka-TRO. May live report si Julius Segovia. Julius. Gigi, naka-TRO pa rin ang higit 4 na pisong tasingil sa kuryente noong Disyembre, kaya hindi raw ito dapat isinama ng Meralco sa inilabas nitong bill ngayong buwan. Pinapaliwanag sila ng Energy Regulatory Commission dahil sa idinulot na kalituhan sa 1.5 milyong consumer na nakatanggap ng nasabing bill. Sa bill, ikinarga ng Meralco sa kabuang buwan yatin ang pinigil na 4 pesos and 15 centavos na power rate hike ng Korte Suprema bilang deferred payment. Ipinatitigil na ng ERC ang pag-issue ng ganitong Meralco bill at ipinababalik din sa consumers ang sobrang nasingil sakaling nakolekta nga ang pinigil na taas singil. Paglabag daw ito sa utos ng Korte Suprema. Kaya naman ang legal team na Party List Representative Carlos Zarate, pinag-aaralan ng magsampa ng contempt laban sa Meralco sa kataas-taasang hukuman. Handa naman daw ang Meralcong sagutin ito. Wala raw silang intensyong kolektahin ang pinigil ng Korte Supremang taas singil sa kuryente. Muling paglilinaw ng Meralco GE, ang current amount sa bill lang ang babayaran at hindi ang total amount due. Sa katunayan, nagsample pa nga sila kanina sa isang sangay ng bayad center. Hindi tinanggap ng kanilang sistema ang total amount due na tinipe ng cashier. Kaya abiso ng Meralco sa consumers, huwag lang intindihin ang total amount due sa inyong mga electric bill. Hindi pa masabi ng Meralco kung aalisin na nila ang bahaging deferred payment sa bill. Pero tiniyak namang mas malinaw na electric bill ang lalabas sa susunod na buwan. Ang kalituhan sa bill nagugat pa rin sa all-time high power rate hike ng Meralco at ngayong Marso, ilalabas ng ERC ang resulta ng kanilang investigasyon sa naging dahilan kung bakit sumipa ng husto ang presyo ng kuryente sa merkado noong nakaisang buong maintenance shutdown ang Malampaya Natural Gas Facility. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiki. Julius, isang tanong lang, yung papaano yung kasi lumalabas na mali nga yung billing, di ba? So kung may nagkamali ng pagbabayad at tinanggap ng bayad center, halimbawa, paano mangyayari doon? Re-refund ulit nila? Actually, Jiggy, ang iginikit sa atin ng Meralco kanina, malabo raw na merong nakapagbayad ng sobra dahil yung dough bill nila, kung sakaling ang isang consumer ay pupunta sa bayad center at ibigay yung kanilang electric bill, ang tatanggapin lang daw talaga ng kanilang computer o yung kanilang system nga, yung current amount at hindi yung total amount due. Kaya kung tutusin, wala daw silang sobrang nasingil sa mga consumers, Jiggy. Maraming salamat, Julius Segovia.